So, hello guys! Welcome dito sa launching ng Unjustified. So, here, the channel where we will go unfiltered, untold, and we will unmask all the experiences ng mga real people. So, dito we will sit down with real people para pag-usapan natin yung mga totoong kwento, mga experiences na minsan hindi madaling ikwento pero kailangan marinig. So, at today's episode, the very first episode of Unfiltered. So, this is very close to my heart kasi ang guest ko for today ay walang iba kundi ang aking nag-iisang unika iha. So, and yes, you heard it right, napapayag ko siya sa ngalan ng kape at ng pasta. So, today we will be talking about her journey um, bilang child raised in a broken family, not normal. So, hindi na pag-uusapan, pero kailangan pag-usapan. Also raised by a single mom. So, marami sa inyo dito yung sure na makaka-relate at marami rin sigurong matututunan base sa perspective niya bilang siya yung nandun sa sitwasyon na yon. So, this won't be easy. So, kasi it's really raw and real. So, kanino ba manggagaling kundi dun sa mismong naka-experience, di ba? So, that's why we're here. Kaya samahan nyo kami sa isang open and honest conversation. Medyo shy type lang, kung saan walang judgment, just truth, love, and understanding. So, let's welcome my daughter. So, ito naman guys ay, normal conversations lang naman ito. So, just wanted to hear from, directly from my daughter who experiencing or who is actually in that situation. So, maraming makaka-relate sa inyo. And yun naman yung purpose. So, marinig nyo yung mga dapat yung marinig kasi hindi to pinag-uusapan. Hindi nyo nakakausap yung merong mga anak na hindi nila nakakausap yung mga parents nila ng ganito. So, meron silang gustong sabihin na meron silang gustong sabihin na hindi marinig ng mga magulang kasi hindi nila pinapakinggan. Or, meron silang mga gustong sabihin na nahihiya silang sabihin dun sa mga parents nila. So, this is an honest conversation with my daughter. So, she will be answering series of questions regarding sa situation. Again, sinong nanay mo? Si RV po. Okay. Now guys, we will just converse about some questions na normally ito yung mga gustong itanong or gustong marinig ng mga bata, kumbaga. So ayun. Okay, so for the first question, can you share what it's like growing up in a home with just me as your parent? So pwede mo bang ikwento what it feels like nung lumalaki ka na mami lang yung kasama mo? May pagkukulang, parang feel mo may kulang sa'yo, ganun. Okay, now question number 2. Um, do you remember the moment you realized our family was different from others? How did it make you feel? Parang naalala mo ba or is there a time na na-realize mo ba na yung family natin is different compared sa ibang family? So ano yung naramdaman mo? So Hmm. parang nakita mo na bakit parang iba yung setup ng family namin compared sa ibang family. Nakakainggit. May makikita ka na nakakainggit. Makita mo yung iba, magkakasama sila. May mommy, may daddy, happy family, ganun. Wala, nakakainggit. So may mga times ba na namimiss mo yung presence ng both parents? Pag may nakikita akong family na buo, oo. So paano mo hinahandle yung feelings na gano'n? Yung feeling ng inggit, paano mo siya hinahandle kapag may nakikita kang gano'n na family? Paano mo hinahandle yung gano'ng feeling? Minsan binabaliwala ko na lang or lalabas ako with friends. Minsan babaliwalain ko na lang or lalabas ako with friends, ganon. So yun yung coping mo, parang with friends. Mm. Okay. So, what are the challenges did you face as a child of a single mom?
ano yung mga challenges na na-experience mo bilang anak ka ng isang single mom? Sa school, sa friends, sa personal life mo? Ano yung feeling mo mga challenges na na-experience mo kasi you are being raised by a single mom. You don't have a dad with you. So, ano yung mga na-experience mo when it comes to school, when it comes to your friends, when it comes to your personal life? Sa school, 'pag may mga presentations or programs, yung isa andun, yung isa wala, pero gusto mo naman parehong nandun. Okay? How about your friends? It's okay. How about your friends? Yeah, it's okay kasi we're talking about naman what's really the feeling or yung perspective nung isang anak na lumaki dun sa ganong situation. Sa friends, parang 'pag Hmm? 'pag sa friends, ano, wala naman. 'Pag sa friends, wala, okey lang. Siyempre 'pag kasama mo yung friends mo, wala kang masyadong Okay, so how about sa personal life? may ano, parang mangungulila ka lang, gano'n. 'Pag gusto mong makasama yung isa tapos wala naman. Okay. Okay. Um, Next question. Did you ever feel judged or treated differently by others because of our family situation? Um, may mga instances ba na naramdaman mo na judge ka ng ibang tao or tinatrato ka differently ng ibang tao dahil ganun yung family situation mo? Wala naman. Parang siguro hindi ko lang nafi-feel, gano'n. Na na-judge ka or Hmm, na ganun yun. So wala namang nagparamdam sa'yo ng ganun. wala. Okay. Um, Raising you for 15 years, ano yung pinaka na-admire mo or meron ka bang na-admire sa the way I raised you for the last 15 years of your life as a single mom? Meron po. 'Pag andiyan ka lagi, 'pag kahit ano, busy ka or alam ko namang hindi mo kaya, tina-try mo pa din, gano'n. Nakaka-admire lang kasi It's okay. It's okay. You can cry. I will cry na din. Ayaw na siya. Sige, it's okay. Naka-interview talaga to, hindi drama series. Hindi, sige, go. It's okay to cry. Kasi nire-release mo lang yung feelings, it's fine. It's normal. kahit andiyan si daddy, parang mas Sa ngayon, gugustuhin ko pa ring makasama ka, gano'n. Kasi mas nafi-feel ko yung hard works mo. Kahit lagi kitang ginagalit. Yun lang. yan. So, naging ano na po yung ano, sabi sa inyo, real to, uh, walang filter. So, naging drama series po kami. No, I was just wanting to hear the perspective of a child. So, baka may makarelate kasi sa inyo. Okay, next question. Okay, ulit. May mga moments ba na feeling mo hindi sapat na isa lang yung parent mo nakasama mo? Meron. 'Pag Like, can you share? Kailan mo siya na-feel? 'pag may mga program sa school na ano, na kailangan andun both
andun both parents or basta parang kailangan complete or kaya yung may makita ko sa social media na na magkakasama yung isang pamilya na buo. Ganun parang feel ko. Kung kailan naman kaya sa akin mangyayari yun. Paano mo dinidil yung mga ganong emotions, yung ganong moments? Kapag yun na yung nararamdaman mo, paano mo siya dinidil? Paano mo siya hinahandle? Minsan matutulog na lang ako. Makipaglaro ako kay Mocha, kay Lamalos. Kakusapin ko sarili ko. Sa tingin mo, paano naging mas strong yung band natin bilang mag-ina dahil dun sa sitwasyon natin? Pag nagpapasaway ako, tas di ko alam na mali na pala yung ginagawa ko. Nandun ka para itama or andun ka para pagalitan ako. Para itama. Pagalitan talaga, no? Para itama mo yung mali ko. Or pa-realize mo na mali na yung ginagawa ko. Parang ano, feel ko mas okay na ma-realize ko yung mali ko kesa sa walang magpaparealize sa akin. Kasi wala namang parent na gugustuhin na mapunta kayo sa mali or mapahama kayo. Walang parent na ganun. Hindi hahayaan ng kahit sinong parent na mapariwara yung anak nila, na mapunta sa masama yung anak nila. Walang parent na gustong makita yon. At saka sobrang sakit para sa mga parent na nakikita nila na ganun yung mga anak nila. 'Di ba? So, bilang parent, failure kasi sa parent yun eh. Failure sa parent yung makita nila na napapariwara yung anak nila tapos wala silang magawa. So, yeah. So, gaano ka-importante sa tingin mo, gaano ka-importante yung love at support na binibigay ko or nung ibang tao like your friends, your family, si papa, si mama, uh, sa pag-shape nung pagkatao mo sa ngayon? Gaano ka-importante sa palagay mo yung love and support namin sa'yo dun sa who you are today? Di naman ako magiging ako kung wala kayo. Kung Siyempre, kung wala akong support sa inyo, paano na ako? Do you feel love Yes. sa bahay? Do you feel love? Okay lang. Kahit araw-araw tayong nag-aaway, araw-araw pinapagalitan, do you feel love? Do you feel supported? Yes. How about your friends? Do you feel loved and supported? Yes. So, ano yung mga lessons na ano yung mga lessons na natututunan mo growing up in a broken family na sa tingin mo hindi agad natututunan ng kids from a complete family? Ano yung sa palagay mo mga natutunan mo bilang anak raised from a broken family dun sa mga na hindi alam ng mga kids na nasa loob ng complete family? Your struggles, your challenges, ano sa palagay mo yung mga hindi nila, sa palagay mo hindi nila natutunan at your age na naranasan mo na hindi pa nila nararanasan or hindi sila aware kasi nasa complete family sila? Huwag kang magpapadala sa inggit kahit inggit na inggit ka na dun sa isang bagay. Maging masaya ka na lang sa kung anong meron ka. Sa kung anong nasa'yo. Makontento ka lang, ganun. Kasi, kontento naman ako sa kung anong meron ako. But did you wish to ever have a complete family?
ngayon at your age, did you ever wish, kung ngayon ka tatanungin, current, at exactly at this moment, would you be wanting to have a complete family? No. Why? Maninibago ako. Magkakaroon ng ano, maninibago lang ako. Parang di ako masasanay na may isa pa akong matatakbuhan. Do you have ever, meron ka bang galit na nararamdaman? Galit sa mami mo, galit sa daddy mo, galit sa mundo. May galit, di ba, habang nararamdaman. Did you ever ask yourself, bakit ako? Ang daming ibang bata, bakit ako yung nandito sa situation na to? Meron po. Ano yung galit? Ano yung galit? Di ko alam kung masasabi ko siyang galit or tampo lang. Wala naman akong galit. Tampo, meron. Kasi, it's fine. It's okay to cry. Tampo kasi, kanino ka may tampo? Both parents? Sa isa, malaki. Sa isa, okay lang. Saan nanggagaling yung tampo? Pag may gusto akong sabihin tas hindi ko magawa kasi feel ko dadagdag pa ako sa isipin nila sa ano. Iisipin nila ganun, parang ayoko lang dumagdag, nakakatampo lang na ano, pag sa ibang bata kaya, pag sa akin hindi. Pag pag sa iba kayang gawin ng paraan, tapos pag sa akin next time, ganun. Did you ever feel neglected? Feeling mo ba na neglect ka na? Did you ever feel neglected? May times, Paano mo kinukope yung ganon? Why didn't you say anything kapag ganon yung nararamdaman mo? syempre busy. Pag busy, pag naistorbo, magagalit. Or kaya ano, pag pagod, tas gusto kong, ano, gusto ko lang makakwentuhan, ganon. Hindi ko magawa kasi pagod. Pag ganon, ano, labas na lang ulit ako. So that's the reason kung bakit ka lumalabas. Mm. Okay. So, yung sitwasyon mo ngayon, so yung situation mo now, paano siya naka-influence doon sa pananaw mo about relationship and future family? Yung sitwasyon mo na yan, kung nasaan ka ngayon, paano siya naka-affect or naka-influence doon sa perspective mo about relationship and future family? Huwag ka basta-bastang magko-commit. Or huwag ka basta-bastang magkakaroon ng tiwala sa tao or sa isang bagay na hindi ka sure or sa tingin mo hindi naman pala magtatagal. Did you ever thought to yourself na, no, never mangyayari sa akin to? I'll change the history. So, history won't repeat itself. Kung dumaan ba yun dumaan ba yun sa'yo? Naisip mo ba yun? Yes. Kasi syempre,
kung magkakaroon man ako ng sarili kong pamilya, ayoko nang mararamdaman din ng magiging anak ko yung naramdaman ko ngayon or yung napagdaanan ko ngayon. Siyempre, pag ganun lang din yung naramdaman niya, maaalala ko lang din yung mga nangyari sa akin, mga pinagdaanan ko. Anong level ng hurt? If you could, um, if you could measure the hurt that you're feeling right now, anong level siya? From 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest. Because of the situation that you're in. 8. So, kung may message ka doon sa ibang bata, kung may message ka doon sa mga bata na makakanood nito, kung may message ka doon sa mga parent na makakanood nito, na lumalaki with single parent or lumalaki with broken family, ano yung message mo doon sa mga bata and doon sa mga parent? Sa mga bata muna, ano yung may parehong sitwasyon mo, ano yung message mo sa kanila? Or same na nakaka-experience nung sitwasyon mo ngayon, ano yung message mo para sa kanila? Makontento kayo sa kung anong binibigay ng magulang niya sa inyo. Tsaka wag kayong magpapadala sa inggit na nararamdaman niyo. Kung naiinggit kayo, wag na kayong mainggit. Malilipasan niyo rin naman yan or kaya, ay, hindi pala pwede yan. Siyempre, sinabi ko na yan sa sarili ko. Hindi rin naman nalipasan. So ano yung message mo dun sa mga bata na with the same situation as you, pero hindi sila makapag-voice out? Siguro maghanap lang kayo ng timing kasi syempre magulang niyo rin naman yan, di rin naman kayo matitiis niyan. Makontento din kayo sa kung anong meron kayo sa binibigay sa inyo. For the parents, for both the mom and dad, whoever is with the child, ano yung message mo dun sa mga parents? Try niyo pong kausapin yung mga anak niyo. Malay niyo may pinagdadaanan na sila na hindi niyo alam kasi hindi nila pasabi. Sa tingin mo ba, is it, um, kasi may mga parents na, may mga bata na hindi sila makapagsalita hindi sila makapag-voice out dun sa parents sila. Feeling mo ba ikaw, are you being heard? Feeling mo ba naririnig ka? Feeling mo ba may nakikinig sa'yo? Feeling mo ba na po-voice out mo yung mga gusto mong sabihin? Minsan, minsan may hindi ko kayang sabihin. Parang di pa ako ready sabihin or hanggat kaya kong i-keep sa sarili ko lang muna. Pero sinasabi mo din ba? Yung iba, pag pag hindi ko na talaga kayang i-keep sa sarili ko, ganun. What, ano sa tingin mo yung, bakit importante yung open communication between parents and yung mga anak nila? Bakit sa tingin mo dapat open yung communication between the daughter or the child and the parent? Para maintindihan nyo rin yung isa't isa kasi pag di kayo nagkakaroon ng communication, di nyo maintindihan or di nyo malalaman bakit nagiging ganun yung anak nyo or bakit napapalayo sila sa inyo. Tas pag sa parents, ano, try nyo lang din makinig sa mga anak nyo pag nagkikwento sila, makinig na lang kayo kasi syempre pag di kayo nakinig din na sila magkikwento ulit. So, looking back, ano yung gusto mong maintindihan ng ibang tao tungkol sa mga batang lumalaki with single parent?
ano yung gusto mong maintindihan ng mga tao? Sa tingin mo ba naiintindihan ng mga tao kung bakit single yung, kung bakit isa lang yung parent mo? So, ano yung gusto mong maintindihan nila? Di lahat ng single parent kayang i-handle yung pagpapalaki ng anak nang walang tulong ng iba. Huwag na lang manghusga. Kung i-describe mo yung journey natin bilang mag-ina in one word or phrase, ano yon and why? For example, for a example, like title of a song, or kung may describe mo yung relationship natin or yung band natin as mom and daughter, ano yon and why? Con- contented. Why? Kasi sa tagal, sa kasi habang nalaki Sige kasi. kasi habang nalaki ako, nakokontento na rin ako sa kung anong meron ako na ikaw lang yung nandyan. Or madalas ikaw lang yung nandyan. Do you have a message to your dad? May message ka ba kay daddy? If there's anything you want to say to your dad, ano yun? So, hindi mo masabi sa kanya. So, this is your chance. This is your chance para sabihin sa kanya. Ano yun? Kung meron kang gustong sabihin sa kanya. Example, example, mapapanood to ni daddy mo or nanonood si daddy mo. Ano yung message mo sa kanya na hindi mo masabi sa kanya? Wala. Tanong, meron. Ano yung question? Sige, it's fine. Ano yung question na gusto mong itanong kay daddy? Right now, na hindi mo matanong sa kanya. Ano yun? Anak pa rin ba yung tingin mo sa akin? Why? Bakit mo natanong yun? Bakit, ano yung reason or behind that question? Is it okay to ask? Ano yung reason kung bakit mo natanong yung ganong question? Kasi kahit ako ngayon ko lang din narinig yun. So, ano yung reason bakit mo na itanong yung ganong question? Saan galing? Saan galing yung question? Bakit mo siya naitanong? Kasi lumalayo na yung loob ko kay daddy. Tas feel ko, malayo na rin yung loob niya sa akin. Or wala na siyang pake sa akin. Did you ever ask your dad No. why? Ayoko. Kasi may communication naman kayo. Bakit hindi mo sinasabi sa kanya? Parang di ko kaya. Okay. Um, for example, if ito na lang yung question. If if I would find a partner na pwede kong makasama kasi syempre mag-aasawa ka, magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. If I will find a partner
na pwede kong makasama ah, sa pagtanda, okay lang ba sa'yo? Or hiya mo na akong tumanda mag-isa? Okay lang. If okay sa'yo, kung magkakaroon ako ng partner makakasama ko for para sa pagtanda, ano yung klase ng tao or ano yung klase nung feeling mo na pwede mong maging stepdad? Kasi technically magiging stepdad mo yon. So, ano yung character, ano yung gusto mo na makita doon sa tao na yon? Para masabi mo na okay, pwede ko nang ipagkatiwala yung nanay ko sa kanya. Ano yung mga qualities, ano yung characteristics na gusto mo na makita doon sa tao na yon para pumasa siya na maging stepdad. Yung kaya lang, yung kayang respetuhin yung ano, tayo nila mama. Yung hindi niya ipaparamdam na andyan lang siya para sa'yo. Yung ano, maaasahan, ganun. Yung kayang takbuhan. Kahit yung mga maliliit na bagay lang, may mapagsumbungan lang pag busy ka, ganun. Ano, pag, basta yung hindi yung ano, yung, yung hindi niya lang ipapakita na wala lang. Wala lang yung, wala lang kami, ganun. Basta kung saan ka masaya. So, parang family. Yung mapaparamdam sa'yo na pamilya. Mm, Mapaparamdam sa'yo na nandyan, nag exist. yung ano, paparamdam niya talaga na ano, na basta yung may ipapakita niya or may paparamdam niya sa'yo na pwede siya yung maging father figure, ganun. Sasamahan ka, Mm, makakasama mo, mm, makakakwentuhan mo. mm. Yung may respeto, ganun. Kahit papaano alam niya yung boundaries na hindi naman niya ako tunay na anak. Pero paano kung ituturing ka naman niya na tunay na anak? Iparamdam niya. Kasi normally, di ba, pag mga ganyan, normally ha, ito yung mga nagiging instances kasi 'di ba? Parang kapag yung daddy nagkaroon ng stepmom o kaya ay kapag yung daddy nagkaroon ng ibang family or yung mommy nagkaroon ka ng stepmom, nagkaroon ka ng stepdad. Parang ang nagiging ah, situation kasi diyan is parang ah, huwag mo ako pagalitan, hindi mo ako anak, 'di ba? Parang ganun yung nagiging, which is kaya ka naman pinapagalitan is because ah nagiging mother figure or father figure nga sila sa'yo. Na kaya ka pinapagalitan is because may nakikita silang mali, di ba? So, itinatama nila. So, means, ibig sabihin, concerned sila sa'yo. Kasi hindi ka naman nila itatama, di ba? Kung hindi naman sila concerned sa'yo. So, yun kasi yung nagiging problema eh. Yung parang sasabihin mo, wag mo ko pagalitan, hindi mo ako anak. Di ba? Ganun. Huwag kang feeling tatay, huwag kang feeling nanay. Di ba? Yun kasi yung nagiging problema ng mga stepmoms and stepdads doon sa mga anak nila or doon sa mga anak ng mga partners nila. Kasi nga, hindi matanggap yung ganong setup, either hindi matanggap yung ganong setup or ayaw doon sa mismong tao. 'Di ba? Ganun naman yun eh. So, yun. So, ano yung last, ano na lang yung message mo sa sarili mo muna?
bilang lumaki ka sa ganitong situation, ano yung message mo sa sarili mo? O sige, bago sa sarili mo, ano muna yung message mo sa mami mo? Kunyari ako, hindi ako yung mami mo. Hindi ako yung kaharap mo. Ano yung message mo sa mami mo? Sige, ayan. For example, hindi ako yung mami mo. Ibang tao yung nasa harapan ko. Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Kahit pasaway talaga ako. Thank you kasi nandyan ka lagi. Di mo pinaparamdam na may kulang sa akin kasi kahit ano binibigay mo, pasaway lang talaga ako. Nagaan mo. Yun. So, anong message mo sa sarili mo? Huwag ka na maging pasaway. Sana tumino na yung mga desisyon mo sa buhay. Kasama naman sa paglaki yan. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng lesson kung hindi ka naman magkakamali. Diba? So, nakukuha naman kasi yung mga lessons dun sa mga pagkakamali. Diba? Kasi hindi mo naman malalaman na mali ka pala kung hindi mo maitatama yun kung hindi ka nagkamali. Diba? So, yun naman yun. Kaya nga lesson learned, diba? So, hindi mo na siya uulitin. Yun naman yun. Talagang pinagdadaanan yan, especially teens, dumadaan talaga tayo sa mga ganyang pagkakataon sa buhay na may times talaga na mali yung decision natin kasi yun yung tingin natin na tama. Kasi nga, peer pressure, di ba? You have friends. You have different set of friends. Merong nakakabuti, merong nakakasama. But it's up to your judgment kasi kung sa tingin mo ay mali ba yun or tama ba yun. So, yun naman yun. So, thank you for this opportunity to speak with you, to converse, to have this conversation, open conversation with you, na alam kong hindi madali bilang ikaw yun nandyan sa sitwasyon na yan, hindi madaling pag-usapan, pero kailangan kasi itong marinig. So, ayun, guys, for all the parents and yung mga bata na nasa same situation namin, speak to your parents. Unang-una, speak to your parents. Talk to your parents. Hindi malalaman ng parents nyo kung ano yung nararamdaman nyo kung hindi nyo sasabihin sa kanila. And to the parents of children na ganito, tignan nyo din yung mga anak nyo. Kasi hindi nyo alam, may mga pinagdadaanan na pala sila, pero hindi nyo nakikita kasi hindi nyo tinatanong. Or feeling nyo okay lang kasi sila, kasi pumapasok, umuwi, pero hindi nyo alam, behind the curtain, pag nasa kwarto na sila, umiiyak na sila. So, may mga reason. So, tanungin nyo din sila. Tanungin nyo yung mga bata kung bakit gano'n yung naramdaman. Kasi baka talagang sasabog na sila, gusto na nilang sabihin, pero hindi nila masabi kasi nga natatakot sila. So, siguro wag natin iparamdam bilang sa akin, perspective ko bilang parent sa akin, siguro wag natin iparamdam dun sa mga bata na they can talk to their parents. So, parang hindi na kasi ano yung authority ngayon na pag parent ka, kailangan authority ka. Pag parent ka, kailangan hindi ka pwede kausapin, ikaw lang yung masusunod. Hindi na kasi ganun. Tapos na tayo dun sa generation na yun. So, yung mga bata kasi ngayon, iba na sila. So, talk to them. Alam mo yun, before it's too late, talk to them. Alamin niyo yung mga nararamdaman nila. So, talk to them, alamin niyo yung mga nararamdaman nila kasi baka meron silang gustong sabihin na hindi nila masabi sa inyo. Even sa friends nila, hindi nila masabi. So, alamin niyo din. Siguro yun lang yung advice ko dun sa mga parents. So, for the kids, tandaan niyo na walang parent na hihiling na may masamang mangyari doon sa mga anak nila. Walang ni isang parent na gano'n. Hindi parent yon pag gano'n. Okay? So,
hindi hihilingin ng kahit sinong parent na mapariwara, punta sa maling landas, masaktan yung anak nila. Walang parent na gano'n. So, hindi nila ginagawa yon dahil pinagihigpitan kayo, pinapagalitan kayo, or what. Hindi. Ginagawa nila yon kasi concerned sila sa inyo, kasi gusto nila na mapaayos yung mga buhay niyo. So, ayun guys, thank you for watching our first ever episode of Unjustified. So, untold, unmasked. So, conversations with real people in the real situation. So, yun yung expect nyo dito sa channel or podcast na to. So, ayun. So, we will be releasing new videos every week. So, please tune in kasi marami kaming topics na nakahanda na relatable, na hindi na pag-uusapan, pero alam mo na dapat siyang pag-usapan. So, yeah, next time. So, yeah, tuned in and let's talk about life. Life and kain. So, ayun. Thank you guys and see you sa aming next video.